Magandang buhay! Good evening, everyone. Welcome to another episode of My Virtue. And tonight, joining me is one of my close friend. And di ko na patatagalin to, no? And marami din siyang isi-share sa atin tonight dito sa My Virtue. So let's welcome Michelle Gregorio. Thank you, My Virtue. Michelle talaga. Yes, Michelle talaga. Sige na nga. So, tell us now, who is Michelle Gregorio and how long you've been here in UAE? So you can call me Mitch Gregorio. And I've been in Dubai for 18 years. Na din. Oo, tagal na. Tapos working as HR professional in one of the multinational companies, pharma actually. So, 10 years na din akong nasa HR profession. And thank you again for inviting me sa episode mo ng My Virtue. Nakakaba pala. Pero yun, nakakatuwa na at least yung first podcast ko or segment ko is with you kasi first time ko lang talaga itong gagawin. And nakaka-excite kasi syempre it's my life's journey na it will be out in the open or will share, and I'm sure marami makaka-relate kasi yung experience ko ay hindi lang naman uniquely sa akin nangyari. For sure marami dyan na makaka-relate doon sa mga sharings Yes. na pag-usapan natin dahil yun nga may mga common tayong I would say struggles. Yes. Siyempre, yung mga masasaya din as OFW. And yun, ano na tayo, marami tayong masasayang chikahan na gagawin. Oo, tama naman. Kasi ano ba yung mga virtues mo na experiences sa buhay? Kaya nga nandito pa para naman ma-share mo sa amin yung mga journey mo, no? When you started here in Dubai until now. So, abangan nyo yan. Kamusta ka na? Ayos lang. Ayos lang na ayos. How's life lately? Okay naman. May peace. May peace. Oo. That's very nice. Hindi kasi maganda rin yung ginagawa mo yung mga bagay na gusto mo. Exactly. Baga, matagal-tagal na rin na panahon na iniisip ko ano ba talagang gusto kong gawin sa buhay ko. Siyempre na yan yung work. Mhm. Pero aside dun sa work, may mga bagay tayong, yung kumbaga passion, kumbaga. Yes. So, dapat we have to spend time doing the passion na gusto natin talagang mangyari. Kasi in a way, it's a mean of ano din yung unwind, yung pag-distress, yan, ganun. So, Room for importante yun. growth. Oo. Room for growth. Importante Yes, yun. maturity. Gusto ko lang malaman and para rin ma-share natin sa viewers natin. Why did you consider going abroad? Siyempre, lagi naman ang reason dyan is greener pasture. Kumita ng mas malaki. But I don't know, for some reason, ever since I was a kid, yung goal ko talaga sa buhay, one day I'm gonna be working abroad. Kasi I grew up in a community na para naririnig ko abroad, regardless kung anong trabaho nila sa abroad. So parang na-ingrain na sa isip ko na, okay, after I graduate, magwo-work din ako abroad. So the first thing na hinanap ko, country, wala akong alam na country pwede kong puntahan. And my degree in college, banking and finance, hindi naman siya nagwa-warrant na, yung hindi siya profession na tipong may specialized field akong papasukin, ganyan. So, wala lang. Search lang for working abroad, opportunity in Thailand, ganyan. Pero, nung time na yun, gusto ko lang mag-work abroad. Of course, given na yan, kapag nag-work abroad, kikita ng malaki. Yes. So, nung nandun na ako, doon ko na lang din nag-reformulate na, sige, eto yung mga gusto ko ma-achieve since nandito na ako sa abroad. Yes. Parang ang goal ko lang talaga noon is go abroad and find an opportunity and I will take it from there. So, ganun yung nangyari. And actually, no, I believe na kapag naka one step forward tayo, dun mas lumalaki yung dreams and goals, right? Oo. Nadadagdagan yung plans, nababago yung opportunities sa buhay, right? And from there, dun natin malalaman kung magsasucceed ba tayo o hindi.
Oo. And I'm sure along the way, there are a lot of challenges. Oo, at saka yun nga, katulad nga sabi ko, minsan kasi may mga bagay na marami tayong gustong gawin sa buhay, di ba? Lalo ng mga bata tayo na pa, when I grew up, ganito, ganyan. Pero, sabi ko sa sarili ko, isa-isa lang. Pero may tendency din talaga ako mag-advance thinking. Pero, ayun nga, yung kaka-advance thinking na ba, ganyan. Masakit yun kapag hindi mo nagagawa. Kaya siguro, nung bata ako, dahil marami akong gustong gawin sa buhay, para hindi ako malito kung ano yung uunahin ko, yung step at a time. Yun yung naging panuntunan ko. Tapos, syempre, lagi yan may challenges. Yes. How How do you face challenges? Ako head on lang. Parang, okay, challenge, bring it on. Kasi siguro, nasanay na ako na laging pinaghihirapan kapag may gustong ma-achieve. Laging gusto ko laging may something na parang minsan tinatanong ko sa sarili ko, Lord, wini-will mo bang ma-achieve ko to? Kasi ba't parang ang daming obstacles, tapos hindi ako makapunta from here to there. Kaya, ayun. So, anyway, nag-emerge naman ako doon. Halimbawa, bigyan kita ng challenge. Before ako, syempre, bago makagraduate ng elementary, merong pangyayari na, ayun. The usual naman to na nangyayari. Yung nilalaban mo yung grades mo, yung standing mo sa class. Sabi ko, ba't parang kailangan kong pagdaanan to? But anyway, hindi lang naman ako dumaan sa ganun. So, that was that. And then, again, sa pag-aaral na naman, kung saan papasok na school. Ito na naman, mga simpleng ba? Talagang hindi nauubos ang challenges Hindi sa talaga. buhay. Sabi nga nila, the higher your goal, the more difficulties you will encounter along your journey. Oo. At saka yun nga, hindi pwedeng walang challenge kasi mako-complacent tayo, di ba? Yes. So, ang maganda naman, I think through those challenges, yun yung nagpatatag sa akin. Kasi nagpunta nga ako ng Dubai, hindi ko nga alam ang Dubai, hindi ko alam ang UAE. Pero dahil sa tapang, yung hinarap ko na lang kung ano meron, wala akong kamag-anak. Hindi ko alam kung ano yung nag-aantay sa akin na buhay sa Dubai. Kaya sabi ko, okay. Kaya pala pinagdaanan ko yung mga challenges na yun in the past. Nire-ready pala yung kalooban ko. Yes, for a bigger opportunity, a bigger plan. Sabi nga, di ba, hindi mo makakamit yung tagumpay without perseverance, resiliency, patience, and it shows that you have this. Because I'm sure you will not be here until now if you don't surpass all these challenges, right? Patience baka mo. Yes, and of course, right? It's very important because if you will give up easily, you cannot achieve anything, right? Ako lagi yung sinasabi, parang wala naman ako, parang ikli-ikli ng patience ko. But then, yun nga, hindi mo ma-achieve yung mga bagay after all those obstacles kung wala din namang patience. So, later on ko na lang na-realize, lagi akong in denial kasi. Tapos, yun nga, sige lang, may pasensya pala ako. Kasi kung hindi matagal ko nang give up. Pero may mga times din na parang, pag nahirapan ako, bahala na. Ba't ko pahirapan yung sarili ko? Move on next. Yun ang ano ko. Huwag mong tambayan. Oo, dapat kasi may plan B. Kapag Yes. okay, ito ginugol ko. O syempre may mga kumbaga ano yung mga meron dyan sa ilalim ng goal na yan Yes. para makarating ako doon. Kung di nag-work Like, tong option 1, you pwede have- sa option 2 or Dapat ganun 3, talaga sa life. You have the first option, second option, third option. Hindi yung, when the boat is sinking, that's the time that you will make a plan. Dapat if this happen, this one. At this point in your life, you're here 18 years and so many things happen, I'm sure. Can you say that you are successful now or you reach somehow your goal? syempre, magagalit si Lord pag hindi ka wala man lang dung Gratefulness. yung success na masasabi. Success doesn't necessarily mean na meron kang millions of cash sa account mo or ano man. Yes, marami na akong mga success stories. Yung mga personal success stories ko, yung marami na akong dreams na natupad.
Dati hindi ako marunong mag-drive. Dito, na-achieve ko yun. Simpleng mga small wins, kumbaga. Yes. Small victories. Oo, small victories. Yan, so dapat marunong tayo maging thankful. At dapat na-acknowledge yung mga yun. Yes. Kasi kung di natin in-acknowledge yung mga yun, hindi tayo magkakaroon ng grateful heart, di ba? Ang ganda nun. Ang ganda nung sinabi mo. It's being humble. It's having a humble and grateful heart na it's not the million, it's not the big thing. Small or big victories, we have to be grateful and thankful. And we have to celebrate, of Oo, course, tsaka- because this is a grace from God. Hindi lang Right? yan sa yung mga tangible things. Yes. Nandyan din yung mga tao na nakasalamuha. Siyempre kung nasa Pilipinas ako, siyempre hindi ko kayo makikilala, di ba? Iyon, maganda yun eh. Kasi yung mga tao na dumadating sa buhay natin, may kanya-kanyang purpose, Yes. yung role nila, tapos ano yung mga itinuturong lesson, di ba? Kaya yun, hindi ko kahit nga halimbawa kami magkasama pero magkasama man kami pero iba-iba yung sitwasyon na nakaharap namin. Thankful pa rin kami doon kahit gaano kahirap. Pero syempre mas maganda kung madali, di ba? Para break naman. Lord, break naman muna. Actually, walang madaling buhay. Kasi kung gusto mo ng madali, tahimik, 6 feet below the ground yun. Oh. Ang problema, lagi nating kasama yan. Kasama na yan ang buhay. Kasi pag inisip mo na walang problema, madidisappoint ka lang, malulungkot ka lang. Ang Hindi isipin na mo, tayo paano? tatawag sa kanya. Kasi, Yes. di ba, yun nga yung nakakatakot yung complacency. Yes. Kapag complacent na tayo, wala na. Nandiyan na yung yabang. Yabang. Marami ako niyan. Hindi, minsan din naman, kailangan mo ng self-esteem. Pero, dapat, inilalagay natin sa tama. Hindi sa ulo, right? Hindi dapat sa ulo. Can you say that your life is far better now than before? Oo. Because of your achievements? Minsan mga kausap ko kapatid ko. O si Ipe. O minsan si Pepay. Pagka yung mga usapan na, tingnan mo nga naman kumpara natin buhay natin 5 years ago, 10 years ago, the life before abroad, and then now, marami na rin talaga nagbago. O, syempre ngayon nga, nakakaporma nga ako, di ba? Shoutout naman kay Kel. Yan yung mga nakakaalu-alwa, di ba? Masabi nila. Yung nakakaangat-angat na sa syudad, di ba? Oo, nakakatuwa kasi talaga na yung maglo-look back ka, Yes. tapos, ang layo na ng, again, yung mga bagay na, yung mga simple milestones sa buhay, para sa amin, and I'm sure ganun din sa mga viewers natin, no? Hindi lang yun sa mga bagay, yung mga malalaking dapat, we know how to acknowledge yung mga small na mga milestone, hindi lang yung mga small wins, mga small victories. Kasi doon nag-uumpisa talaga lahat Small yun wins, sa mga yes. maliliit na bagay. Yung akala natin, petty-petty lang. Yes. Tapos, di ba? Yes. Yun eh, pagka sinum up mo yun, Mhm. ay, ang layo na pala talaga ng Yes. Marami pa rin naman kaming gustong ma-achieve. Yes, kasama naman yun. Pero talaga, ibang-iba na yung Okay nyo ngayon sa mula nung nagsimula kayo, Oo. di ba? And bring me back to those times. Who are the people with you during this journey na hindi mo ma-achieve itong success na to? Small victory man ito or big success? Sino to mga taon to? Kung may Siyempre- share mo sa amin. Oo, syempre lagi nandiyan yung family. Sayang nga eh, wala na dito si yung father ko. I think mas, sorry Mudra, mas makatatay ako. Yes. Nanay ko, masungit yun eh, pero yung sungit niya na yun, yung impact sa akin nun, hindi siya yung in a negative way. Kumbaga, sige, ganyan ang gusto mong sa akin, di ba? Sige, ma-achieve ko yan. Lagi kasi siya niyang, anong na-achieve mo, halimbawa sa school, o ganyan. Tapos, yan lang pala. Ako nga ganito. Sabi ko, sige, nahamon ako. Iyon yung dating sa akin. Mhm. Kaya parang, Na-challenge ka. oo, parang yung competitive spirit, doon pa lang sa bahay, yun dapat Mhm. nag-groom na. Kaya ganun din, ewan ko, nararamdaman ni Pepa yun. Pero I try to impart yung ganung way. Kasi, ganun din siya, yun yung tingin kong niya sa kanya, yung trait niya. It's like, it's one of Ipasa your kasi motivation. maganda yung impact sa akin. Nag-motivate ka, Oo. di ba? Na-motivate ka. Baka mag-work din sa kanya. Yes.
And then, syempre, si husband, nung nagpunta kasi ako ng Dubai, may asawa na ako. Pero, yun nga, before, maaga kasi ako nag-asawa. Nung time na nag-start kami, basta may usapan na yan na, bata pa ako, nag-asawa. So, may mga opportunities na dadating. Huwag mong pipigilan. I know may limitations kasi nandiyan yung nagkaroon ng long distance relationship. Samahan kami parang 7 years din bago siya nakasunod sa Dubai. Oo. Pero yun, syempre yung aside sa kanila, may mga kaibigan. Hindi ganun karami yung circle of friends ko. Pero nung nagpunta na ako dito, di syempre nadagdagan na. Yes. Na andyan yung mga friends na na-meet ko na mga 2009, andyan pa rin sila. Tas kayo, nadagdag kayo. Ako loyal din akong tao. Kapag minahal din ako, ipaglalabang ko din sila. Kumbaga, sila din, yung tanggap nila yung kanya-kanya naman tayo ng topak, diba? Yun, thankful ako doon na may mga taong tumanggap kung In-embrace ka for kung who ano you ako. are. Oo. Actually, that's being a true friend. Kasi yung hindi pipiliin na kung ano yung maganda lang sa'yo at pangit. Oo, I can be myself talaga. Parang, ewan ko, Yes. syempre nung una, may mga pakiramdaman, yan, people come and go sa Yes. buhay. Pero sila yung mga nag-stick, and I hope na ako din, napipil nila na, din si Mitch na ilalabang kanyan hanggang till the end, kung talagang kailangan, di ba? Yun, yung mga, syempre yung mga bashers. Yung bashers, kahit na andoon ka pa lang within the family, hindi ko sinasabi yung basher yung family ko. Pero within the, Actually, yeah. within the inner circle ng family, It's like, not everybody meron will dyan. like you. Oo. Ganun naman kahit ako, kahit sino, hindi lahat ng tao magugustuhan tayo. And not everyone will understand you. Yes, and will embrace you as a person. Kaya nga may mga real friends Yung talagang magmamatch kayo. Yung sabi nga nila, ang tunay na kaibigan, hindi mo kailangang sabihan ko ano yung kailangan mo. The moment they feel na kailangan mo to, magsasabi yan agad, mag-o-offer. Diba? Kaya nga, merong friends, it turns into family. Right? Oo, mas matindi Magiging pa nga. kasangga mo, kaagapay mo sa lahat. So it's for you to classify those kind of people. Merong friends na gano'n naman kasi lahat. It's like a relationship na hindi lahat ng kaibigan makakasama mo hanggang dulo ng journey. Hindi naman ibig sabihin na masama silang kaibigan o hindi sila friends. It's like lang, eto lang yung kaya nilang ibigay. Eto naman yung higit pa nilang kayang ibigay. You cannot give what you don't have. At saka mga friends, same way sa family. Yung kakulangan natin, pinupuno nila. Kaya sa panuntunan ko din sa buhay at natutunan ko to nung active pa ako sa community, sa church. Yung mga friends, they are there to multiply your joys and divide your sorrows. So, sa akin talagang I live with that saying na, Kaya ako yung tipo kasi ng tao na hindi nagsasarili. I'm always vocal. When I'm happy, when I'm happy. And when I'm sad or something's bothering me, you will see it, you will feel it. Napaka-transparent kung It's like, you cannot control your emotion. may ganun. Kaya may pagka-impulsive, am I right? Somehow Ganun ba yun? impulsive. May mga times na, kasi yun na ako Kumbaga, sabi nga, what you see is what you get. Yes. Kapag wala sa mood, kita na wala sa mood. I'm not sure. Okay, may mga times na impulsive, may pagka-impulsive. Pero, ako, ganun lang talaga ako. Kumbaga, ba't ko itago? Kaya nga sila, kumbaga, I can be myself when I'm around, when they're around. Kaya, hindi, kumbaga, naging matik na. Hindi ako nahihiya na, and syempre, at the silence of my, may mga times na self-reflect tayo, o ako, naisip ko din na, was I too much to bear ng mga friends, ganyan. Naisip ko din yun. But it's good that you have your own self-reflection. Kasi it's a room for maturity and growth.
Of course, it will not happen overnight, Oo. a week or a month, but slowly when you get there, it's a big move. You're getting better person than yesterday. Oo. Ayun. Kaya kapag may nagtatanong, maalala ko yan. How are you? Ang sagot ko na is better than yesterday. Some people will say, what happened? It's like, no, just today is better than yesterday. Kumbaga may learnings ka sa araw-araw, and that's good. Oo, yun na yung parang sagot ko malimit most of the time. Yes. Sa office, ganyan na din. How are you, Michelle? Diba? Dito kasi, musta? How are you? Diba? Yes. Kapag buhay abroad. Mm-mm. How are you, my friend? Yan. Always lang. Better than yesterday. Today is better than That's good. yesterday. It's a very good attitude, and pagpatuloy lang yung ganun. And briefly, no, after all these challenges, what are your learnings that you can share? Ako ito lang, yung parang yung latest na pangyayari. Siyempre, tanggap ako ng mga friends ko. But then, minsan try to mellow din. Kasi may mga times na sila din may pinagdadaanan, di lang ako. Yes. So, kumbaga, be sensitive enough to feel ano yung pulse ng crowd. Is it okay na ikaw yung ano-ano doon, emote, ganyan. Yes. Sila din, matuto din na pakiramdaman yung nasa paligid. It's being sensitive, Oo. na hindi lang Or yung sarili mo. considerate. Yes, that's very good. Kasi lahat naman may mga pinagdadaanan. Kaya lang may mga taong katulad ko, I'm very expressive. Hindi yung iba mas matindi pala yung pinagdadaanan, pero they chose not to share na lang muna. Maybe some other time nila kino-consider na mag-share, not at that instant, ganun. Ano pa mga learnings? Tuloy lang, tiwala lang, laban lang. Kasi nga ang 'di ba, may faith tayo. Ang faith nagle-level up. Same goes sa mga challenges, nagle-level up din. So parang exam, 'di ba? Para pahirap ng pahirap habang nag-aaral tayo, pahirap ng pahirap, 'di ba? So kapag nagle-level up yung grades, yung level natin or yung grado natin nung nag-aaral tayo, elementary or high school, ganun din yung mga subjects, kung gaano kahirap, ganun din sa buhay. Kaya talagang yung faith, i-level up din. Kasi kailangan mag-align. Otherwise, bibigay. Bibigay. Correct. Tsaka syempre, nandiyan ng prayer is really powerful. Hindi natin nare-realize na yung prayer natin, in action na pala. But ako, naniniwala ako na when you pray, make a point na you have to help your prayer to work. Yes. Kasi, okay, nag-pray tayo pero wala tayong ginawa. Yung divine intervention, nakikita nila yan kung gaano yung perseverance ng tao, di ba? Para talagang ma-resolve niya kung ano man yung pinagdadaanan niya. Ako, I try as much as I can na i-apply yung ganun. Kasi minsan, depende rin sa gravity ng sitwasyon, nakakalimot din naman. Pag mga times lang na nakakalimot ako, I slow down sa thinking. Kasi nga, super analyze na ako I think siguro, yung mga nasa Take one day at a time. finance. Yung mga may finance background. Or background. Yung mga analytical people na lahat na lang nag-analyze. Di ba may kasabahan. Too much analysis, paralysis na yung kasunod nun. So, yun lang. Slow down. And I get strength or motivation kay Ipe. Kasi siya yung tipo ng tao na hayaan mo na, tomorrow will manage its own. Kumbaga, kung ano yung ngayon, try to live within kung ano yung ngayon. Huwag nang masyadong nag-iisip ng ano mangyari bukas, ano ganyan. It's really important that you have a strong support system from your family. Oo. Especially if you have a husband, Tsaka yung anak din. Ako, kasi yung anak ko, nasa edad na siya na parang best friend na yung, kumbaga, friend. Talaga. Since you married young. Oo, mature. Para na lang kayo magkapatid. Yes, that's Yun ang kagandahan naman. parang barkada mo na. Feeling ko nga mas nanay ko pa
gosh. Mas mature pa sa'yo. Minsan sinasabi ko, teka, sino ba ang nanay? Ikaw ba? Ako ko. Hindi ganun talaga ata kasi ngayon ng mga kabataan, Kabataan. di ba? They're so open-minded now, and in fairness, they have a good thinking, no, mature thinking. Oo. Okay, yes. Something to be thankful for kasi marami silang na-expose na sila sa maraming bagay. Yes. Yung dinadala na ayan yung technology ngayon, yung klase ng exposure. I think it's important na maaga pa lang na ipaintindi na natin sa kanila or na-remind natin sila kapag may pagkakataon yung critical thinking. Yes, iba talaga. Oo. May guidance yung mga anak. Oo, no? para talaga You have this normal conversation, hindi baby natin, Oo. di ba? Dapat yung ano yung buhay para alam niyo nabubuhay yung utak nila na hindi nakaasa, di ba? Kasi kapag maaga silang nag-work yung brain nila, magiging sila hindi laging nakaasa sa family, sa parents. Oo, tsaka- Matututo silang dapat pala ganito, di ba? They mature early. Oo, tsaka yung responsibility. Yes. Siyempre, we allow them to make decisions. But with the- your guidance, of course. Kaya sa akin kasi naging parang I would say independent din naman ako umpisa pa lang. So, yun yung something na nakita kong nag-work sa akin at maganda naman. So, I'm trying to impart kay Pepay. No? And sabi ko palagi, basta binigyan ka namin ng authority na decide on your own, make sure lang din na kaya mong harapin yung consequence ng mga decision na ginawa mo. Kasi syempre, you're independent, but then, hindi namin alam kung ano yung nangyayari sa buhay niya. Syempre, ano't ano man, family pa rin yung always na babalikan kapag nagkamali or it's okay. It's okay to make mistake and it's okay sometimes if you're not okay. Diba? Yes, correct. Hindi lang sa anak, sa husband, importante naman dyan is yung continuous communication. Ganon din sa magkakaibigan. Kasi minsan may mga miscommunication, di ba? It happens naman. In every relationship, mayroong misunderstanding kasi hindi naman tayo pare-pareho ng kinalakihan. We don't have the same belief, same perception. But at the end of the day, ang importante, we humbly admit our mistakes and we meet halfway. We understand each other. Oo. Okay? So, itong journey mo sa Dubai for 18 years, would you advise your fellow Filipinos to go abroad as well? Life abroad, opportunities abroad. I think naman kung mas okay yung opportunity and i-weigh lang din talaga. Yes. Ano meron na sa Pilipinas at dito, kung better yung nandito sa abroad, why not? 'Di ba? Given naman na talaga na kapag nag-work abroad, yung chance ng earning mo higher din talaga. Yes. Pero syempre, hindi lahat na nagpupunta dito, lalo na yung mga nagsapalaran, yung nagpunta as visit visa, yung naka-visit visa nung nagpunta, hindi lahat nabibigyan ng gandang opportunity. Kaya talagang ang government natin, I think, di mo rin sila ma-blame. Pero syempre, marami pa rin na opportunity na, kumbaga, depende. I-analyze mo na lang kung Nasa sa inyong decision. If you think that going abroad will give you a better opportunity, a better greener pasture, you go, right? Oo. At saka nasa tao pa rin talaga yan. Nasa pagsusumika. Oo, kasi ako, for example, paano ba ako napunta sa HR? Isingit ko lang, no? Ang experience ko, more on accounts receivables. Nung nasa Pinas ako, kasi baka in finance nga ako hindi ko naisip na I will spend the remaining, yung years ng ilang taon, more than 15 years na nasa HR ako. Kasi, nung time na yon na-acquire ng company, yung company, basta isang malaking company, na-acquire niya yung pinagtatrabaho kong company. So, ngayon, I know na mawawalan ako ng work. And then, I learned na merong opportunity sa HR. I didn't have experience sa HR. Pero anong ginawa ko? So, I talked to the hiring manager. I said, I wanna apply. And then, sabi nung head ng HR, do you have experience in HR? I said, no. And then, don't apply. I said, no. I want to, how can I get an experience kung hindi mo ako bibigyan ng pagkakataon? Nung time na yon, ang pinangahawakan ko,
kailangan magstay ako sa Dubai. Hindi pwedeng mawalan ako ng work kasi may umaasa sa akin na nag-aantay ng padala at the end of the month. So I said, okay, just give me a chance na ma-interview. Yun lang hinihingi ko, and the rest, let's take it from there. And then he insists niya, no, don't apply because you don't have experience. I said, how can I get an experience if you will not at least give me a chance na ma-interview man lang? Hindi ko sinasabi na you give me the job. I was just asking you na give me the chance to be one of the applicants. And then, in the end, naibigay sa akin Pili ka. Oo. So, syempre, gumawa ako ng paraan. I talked to the managing director at the time, and then since alam nila kung paano ako mag-work, ganyan naman talaga mga Pilipino very hardworking. So, ayan, yun, ganun lang ang ginawa ko, and the rest is history na. Kasi ang akin lang palaging baon mula dun sa pangyayari na yun, if you think na this is not meant for you, wag tanggapin na hindi nga yun meant sa akin unless nag-jump ako doon sa opportunity na yun. At you know, I found the way, or talagang kanta pilit-pilit na ako, hindi pala talaga ubra sa akin. At least may ginawa ako. May perseverance, diba? Oo, kailangan ano Kailangan desidido ka, hindi ka susuko. Kung may ibang paraan, di ba? Ganun naman eh. Ang inilalaban mo rito ay pangarap. Oo, at saka sabi nga, if there's no opportunity, create them. Yes. So, ang very sa akin lang, may nice. opportunity naman, pero yung way ko para makapasok doon, hindi, kailangan i-insist ko. Lakas to. ng loob. Oo, at saka tapang-tapangan. One thing na tinandaan ko rin, sabi nung pinakaunang mentor ko sa HR, do not allow anyone to underestimate you. You are so much capable, hindi mo lang alam. And that's why hard siya sa akin nung time na yun. Sabi ko, ba't ba para akong binubuli nito? But then hindi pala, hindi ganun yung ano niya sa akin. Sabi ko, okay. So yun yung, I think dala-dala ko na, hindi. Tingnan ko muna kung talagang hindi ba ukol sa akin yun. Di, saka na ako susuko kapag nagawa ko na lahat, wala pa rin nangyari, di ba? Kaya naniniwala ako sa pagnenegosyo. Oo naman. Sino ba naman ang hindi may Try gusto na, na? try. Yan, ikaw yung boss, di ba? But, syempre, hindi naman lahat may puhunan, di ba? So, I think is, kung talagang goal din natin ang pagninegosyo, paghandaan natin, di ba? Yung iba laway lang Ipon. puhunan. Alam mo, minsan nga nakaka-amaze yung iba na sa maliit na puhunan, napaikot nila yon, napalago nila. Diskarte din kasi. Or skill. Yes. Oo, Kaya, you just need to, pagplanuhan lang nating mabuti. At wag tayong basta maniniwala din sa iba na, dito yaman ka kasi dyan nga pumapasok yung mga scam din. Oo, inaaral So, yun yan. lang, skill, dapat nandiyan yung talino natin, kung ano yung papasukin natin, diskarte, lakas ng loob, Oo. be resilience, kumbaga kahit na matumba tayo, lagi tayong babangon. Tsaka yung Okay. faith, kung naniniwala ka sa kakayahan mo, go. Push mo lang, laban lang, te. Yes. Di ba? Laging ganon. Kasi ganon din naman sa buhay eh. Kung may problema, yung sa tingin mo, ginawa mo na lahat, pero parang hindi pa rin nag-work out, anong gagawin mo? Hihinto? Suko na? Wala, hindi pwedeng ganon eh. Slow down, Yes. and then bounce back. Yeah, Para pause and you bounce back. Salamat sa mga na-share mo na experiences na may mapupulot ang lahat ng manonood dito sa My Virtue.